Hello guys! Welcome to Water Sign Philippines. So ito yung reading natin for Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Let's start your reading. Para sa mga gustong magpabook ng personal reading, pumunta ka na lang sa aking TikTok shop, Unipree. Ayan, check mo na lang yan dyan. And meron tayong mga bracelet na available. Crystal bracelet, evil eye bracelet. Check mo na lang kung ano yung reading na available dun sa particular bracelet na yan. Anyway, let's start your reading. Okay. What do we have here for the sign of water sign? Water sign for water sign, please. Okay. For water sign. For water sign. Kukunin ko yung kanan na side mo and then yung left is sa person mo. For water sign, please. You do have here free yourself, religious factors, and sa side ng person mo, wedding and attraction. So, I feel like yung iba sa inyo, maybe you are this with the free yourself. Tinatry mong kontrolin ngayon ang buhay mo or maybe yung pag-iisip regarding dito sa person na to. Maybe you feel like itong person na to is kailangan ng kalimutan or ayaw mo nang iniisip siya lagi. So, you're trying to control yourself, freeing yourself from pag-iisip. Maybe this is a past person and I feel like there's marriage na involved sa inyong dalawa. And with the religious factors, yan, nakikita natin yung connection mo with the divine, with the universe, with the spirit guides na talagang malakas. And you could be a very religious person or yun nga, malakas ang iyong paniniwala, ang pananampalataya. And the divine is guiding you towards your spiritual path. And sa ngayon, andito yung focus mo. Sa purpose mo, sa goals mo, etc. And then, itong person na ito, I feel like, nandito siya sa buhay niya ngayon wherein tinatry niyang i-enjoy yung mga bagay na nasa harapan niya. Anyway, let's get more messages. What do we have here for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces? For water sign, please. Shuffle ko lang, guys. Okay. So, clarity, malinaw na lahat. Evil clown. The world. And one more card. The tower. And also, dito tayo sa side ng person, no? Home. The star. Sarili ko muna, self-love. And miss na kita. I feel like I want to clarify this. What's with the miss na kita? Crystal ball.
Bottom of the deck, you do have here chatmate, textmate, online dating. So, sa nakikita natin ngayon, pwedeng nagiging, alam mo yon, with the clarity, this is you na parang kahit sino ang iharap sa'yo ngayon, hindi na sila pwedeng magsinungaling. Especially with the religious factor, malaki or malakas ang iyong intuition, malakas ang connection mo sa spirit guides. Maybe you are an empath. Maybe you are a person na nararamdaman mo ang emotion or intention sa'yo ng iba. Malakas ang iyong um, intuition. And because of this, with the evil clown, hindi sila makakapagtago kung ano talaga yung mga intention nila sa'yo. And with regards to this person, pwedeng may mga hinala ka na or may alam mo na kung ano talaga siya or ano talaga siya as a person, at talaga meron sa kanya, ano talaga yung iniisip niya, emosyon niya, etc. And yeah, malinaw sa'yo ang lahat. That's why you are freeing yourself, focusing, taking control sa buhay mo, sa sarili mo. With the world and the tower, this is you na hindi ka na nagiging open sa iba because of this. Because nagkaroon ka na ng clarity or, pagdating sa, kahit sa mga tao sa paligid mo, parang, or sa mga friends mo or whatever, maybe in the past, you are open to them, you are the one na bigay ng bigay, you are the one na, na parang, pag may, alam mo yun, take advantage ka na nila eh. Nagte-take advantage na sila sa'yo, parang ganun. Or, parang, hanggat alam nila na kaya kanilang utuin, lokohin, ganyan. Or papaka-close sila sa'yo kasi alam nila na may mapapakinabangan sila sa'yo, ganito, ganyan. Open ka naman. Ikaw naman bigay. Ikaw naman sige. Masyado akong naging mabait. But now, with the tower, you are putting an end towards this. Yung pagiging open mo sa iba. And maybe with regards to this person, yung pagiging open mo sa kanya, pwedeng tinanggal mo na yon, tinapos mo na yon with the tower. This is a total ending with the tower. And with the home and the star, you're dealing with a person na pwedeng marami siyang wish and hope, no? Pagdating sa home, pagdating sa future, this person is focusing on the future and pwedeng, I feel like may mga bagay siya na ninilet go na pwedeng masakit or mahirap para sa kanya. But, I need to let go of these things kasi hindi ko naman to kailangan. Pwedeng ganun. And you do have here chatmate, textmate, online dating. Something to do with this. Pwedeng you're dealing with the person na nakakonect mo through chat or nagkakilala kayo through chat. Or maybe, naiisipan mo na if this is a past person, naiisipan mo na ano kaya, makipag-connect na lang kaya ako through online dating, through chat, ganun. Mag-install kaya ako ng application. Maybe to forget this person or, something to do. Pero hindi lahat makaka-resonate dito. Take only what resonates. Now, we're going to use this green card. Excited akong gamitin kasi this is the third time. Nabibilang ko talaga kung ilang beses ko siya nagigamit. Third time. Kasi pang third time ko pa lang siya gagamitin, guys. Kagagawa ko lang siya. Katatapos ko lang siyang gawin kanina, itong card na ito. And so, ikaw yung pangatlo sa reading ko ngayon. Water sign, Philippines. So, pangatlong beses ko pa lang siya gagamitin. And I'm excited to use this. So, kung magugustuhan mo yung reading na gamit itong mga cards na ito, just comment down below. And also, sobrang ma-appreciate ko yung comment, guys. Kasi, I love your comments. Sa akin yun, nakaka-uplift ng spirit ko. Parang natutuwa ako na may mga nakaka-relate, nakaka-resonate niya yan. You do have your peacock.
question mark, lobo, and ikaw habang buhay. I want to clarify this. What's with the ikaw habang buhay? May mga plano ako. Okay. Inom lang ako, guys. And bago ko banggitin yung reading dito, kukunin ko na rin yung sa side ng person na ito. You do have your lata. Tamang hinala. Okay. Magkikita din tayo. And saranggola. Okay. One more card. Toyo. Bottom of the deck is kape. Narinig ko pa lang ang reading. Narinig ko pa lang ang nabasa ko pa lang yung word na kape. Parang naumay ako bigla. Ay, hindi po ako fan ng kape kasi. You know, iinom ako ng kape. But I like kape with calamansi, guys. Kasi ginamit ko siya pan-diet and I love the taste. Nung una, hindi ko gusto pero, you know, nasanay ako. And then, yung regular coffee, merong coffee na kahit walang asukal, parang natatamisan pa rin ako sa amoy, yung aroma niya mismo. So, hindi ako fan ng kape. Yeah. Anyway. Pikot. If you are, you know, planning na gawin to, chatmate, textmate, online dating, you have to be careful. This is not the right time na you know, it's okay na makipag-connect. But then, of course, lagyan mo ng limitation. Huwag muna agad-agad. Because, especially na, if you're a Scorpio rising, yung Uranus mo kasi is nasa 7th house, which is the 7th house is regarding relationship, marriage, contract, business partner, equality, sharing, and relationship with others, relationship with people. Yan. So, ibig sabihin, medyo mag-ingat ka dahil pwedeng magkaroon ng big change sa'yo. And pwedeng yung person na makakakonect mo ngayon is pwedeng boom, siya na yung magiging kapartner mo. Wala kang choice. Pwede magkaroon ng pikot. So, be careful. Lalo na kung marami ka pang question dito sa taong to, like, wag ka munang magmadali. Anyway. Or, maybe, yung iba sa inyo, the other way around. Pwedeng itong person na ito is you're dealing with a person in the past na pwedeng napikot siya, pwedeng ganun. But or may hinala ka na siya ay napikot, etc. But anyway, take only what resonates. The lobo is here. So, kung nilalet go ka ng person na to, pinakawalan ka niya or hinayaan ka niyang makawala, this is what you're doing right now. Hinahayaan mo lang din. Sige, go. Ayaw mo sa akin, I'm freeing myself. Diba? Like what I've told you with your main energy, you're freeing yourself. And then, nagpo-focus ka na lang sa mga plano mo. You do have here, may mga plano ako, so nagpo-focus ka sa plano mo in the future. Diba? You want something or someone na pwedeng, or maybe some of you wala namang hinahanap na love. If you're single. Diba? And I'm just seeing the wind here. So, parang ang lakas ng hangin. So, pwedeng yung iba sa inyo, nagpapadala ka na lang sa daloy ng hangin ngayon. Kung saan ka dalhin ng universe, kung ano ibigay sa'yo ng universe, ng divine timing, ng whatever, kung ano yung ibibigay sa'yo ng
ni Lord, 'di ba? Kung ano yung blessings and kung saan ka dalhin ng tadhana, doon ka, 'di ba? This is you na parang hindi mo na kinokontrol yung sitwasyon or ang connection or whatever. This is you. Nagpapadala ka na lang sa daloy ng hangin. So, the kape is here. I feel like there's a conversation sa person na ito na mahabang usapan na may kinalaman sa kanyang kakonect. This is a connection ng person mo sa iba. Okay? Medyo malala yung nakikita natin. Because with the kape, followed by selos, hindi siya maganda. It's like, especially, meron ditong toyo. Nagigets mo na. Yung parang, and mas nakukuha ko yun sa side of person mo. The bottom of the deck is sa side of person mo with regards to his or her connection sa iba. Na parang ang hirap kausap ko ngayon. You know? And you do have here saranggola. So, this is the energy of gustuhin man niyang lumayo, umalis. Hindi siya makaalis, nakatali siya. Parang ganun. Saranggola is a kite. And, you know, di ba pag nilaro yun, talagang may tali, may sinulid. So, pwedeng yung connection niya with the person, nakakonect niya ngayon. Especially if you feel like this is pikot nga talaga yung iba. Pwedeng literal nga na pikot yung person mo. Kasi hindi niya naman talaga gusto yun eh. And then, there's pagsiselos, tamang hinala. Tamang hinala is there. And you do have your magkikita din tayo, handa na ako. I feel like it has something to do with you. I feel like gusto kanyang makita. And I feel like nagiging ready. The more na nakakapag-stay siya dito sa situation na to, sa connection na ito, the more na nare-realize niya, teka lang, ayoko na palang maging saranggola. Remember yung sinabi ko sa'yo kanina na parang ginawa kanyang lobo eh. Ni-let go kanya. Parang ganun. Parang feeling niya, ayoko na. Papakawalan kita, hindi na kita kailangan. Parang ganun yung feeling. And then, ngayon, siya naman ang ginawa saranggola. Nakatali naman siya. Pero in reality, parang na-realize niya, teka lang, ayoko na pala maging saranggola, gusto ko na lang rin maging lobo. Nagigets mo. Anyway, hindi niya na gusto. Una sa lahat, ang ingay. The lata is here. This is this connection with the other person na may toyo, na may tamang hinala, na parang ayoko na ang ingay, sobrang ingay, ganyan. Punong-puno ng pagsiselos, and hindi na okay. Naapektuhan ako, mentality ko, emotionally ko, tapos andun pa yung hindi ako makatulog because this person is having anxiety, this person is sabihin na natin hindi niya gusto yung connection or communication na nangyayari sa kanila. So, yeah. Diba? Para sa'yo, iba sa inyo, parang para sa'yo, wala kang pakialam. Wala ka nang pakialam, bahala ka dyan. Pinili mo yan. Diba? And let's move on to the next part of your reading, which is yung outcome. What is the outcome of this connection? Outcome ng connection na ito. For the sign of water sign, you do have here, may nagdidikta sa akin, walang magawa. Okay. You do have here, diary. Snake. And nalaglag. Naiipit ako sa sitwasyon. Hindi ko alam ang gagawin. That is interesting. I want to clarify itong may nagdidikta sa akin. Snake at naiipit ako sa sitwasyon. Clarify this.
busy ako. And one more card, Wheel of Fortune. Okay, okay, I get it now. Ngayon, for your person, lagi kita naaalala. The Sun. Soulmate. Evil Eye. One more card, Maleta. Clarify ko nga ito mga ito. Clarify ko lang itong The Sun. What's with The Sun and Maleta? Dadating ako pag okay na ako. Wait lang. And one more card. Feeling ko mahal mo pa ako. Okay. Bottom of the deck is the number 1. So, in the future, nakikita natin na whoever these people, person, the snake, showing us mga taong pailalim sila kung kumilos, hindi mo sila gusto. These are toxic people. Maybe nakita mo na kung ano talaga sila or makikita mo kung ano talaga itong mga taong ito. Kung sino talaga sila, ano talaga sila. And this is you na pwedeng itong mga taong ito ay mga nagdidikta sa'yo. And then wala ka magawa. Kung ano sabihin nila, kung anong nila, banggitin nila sa'yo, napapaniwala ka naman. And then, I feel like you have no control regarding these people. And hindi mo alam ang gagawin mo. So, ang tendency, sinusunod mo na lang kung anong gusto nila. So, kung sino man itong mga taong ito, I feel like with the busy ako, you're no longer going to, parang makipag-connect or makipag-kausap, or this is you na lalayo dito sa mga taong ito. You're creating change here with the Wheel of Fortune. Yeah, changes, kasi pwedeng iba, marami kang gagawing changes. And hanggat nandyan yung snake na ito, itong mga taong ito, maybe it has something to do with your work, with your organization, with regards to your people, no? Na pwedeng nakakasalamuha mo with high chance na it has something to do with work, no? Kasi nakikita ko talaga yung work, ganyan, and mga professional na energy, so maybe something to do with work. Ikaw yung umiiwas, ikaw na yung lumalayo, and you're creating big change here, no? And kasi hindi ka na papayag. You're malinaw sa akin yung color red na color, and it's stop, no? Madalas na may kita yan, hindi lang sa stoplight, kahit sa cellphone, when you record a video, you click the stop button, it's red. So, it's like you're putting a stop dito. Hindi mo na pwedeng paikutin, hindi na ako magpapauto, kung ano yung sasabihin mo, ganito, ganyan. Ayoko maniwala. And also at the same time, this is you na mas binibigyan mo na respeto ngayon ang sarili mo. So, itong mga taong ito, bahala kayo sa buhay nyo. I don't like connecting with you guys. Yeah, ciao. So, that's your energy. Lumalayo ka, umiiwas ka sa kanila. Okay? You don't want to share anymore. You don't want to be this person na kayang utuin, mabait, and whatever. Hindi ka na magpapauto. Okay? And, kukuha ko ng advice regarding dito. What is the advice? The advice is rainbow. Nagsisisi ako. And hindi ako titigil. You do have your Gayuma or love spell at the bottom of the deck. So, sa hindi ako titigil, nakikita natin yung X dyan. So, yeah, I feel like the energy here is tama yung ginagawa mo eh. Tama yung ginawa mo. And
Tama yung ginagawa mo. Kasi the rainbow is like imagination. This is you na pwedeng, ang tingin mo sa mga taong to is like an imagination. You see them as someone na makakatulong sa'yo or someone na makakapagpasaya sa'yo or pwedeng feeling mo may makukuha ka rin sa kanila. They're being creative kung paano kanila uutuin. With the Gayuma love spell, it's like panguuto mula dito sa mga taong to. Ayan. And yan, dito lumabas, o tama o mali. Which is, nagpakita siya ng ganyan, so mas nasa ilalim yung tama, and I feel like it's the right thing to do. And with the sun na makita kita, ang picture dito is like salamin. And magsusot ka na salamin para maging malinaw lahat. So kung malinaw sa'yo lahat na ikaw ay ginayuma or ikaw ay inuuto, niloloko na hindi naman talaga yun yung gusto mong mangyari, yeah, you have to do what you are doing right now. I-continue mo lang. Put a stop. Okay? And I feel like in the future, itong mga taong to, may mga pagsisisihan din sila with the nagsisisi ako. May mga pagsisisihan sila. The moment na ikaw ay gumawa ng movement or hindi gumawa ng action sa inyo, sa mga connection mo sa kanila, may pagsisisi silang gagawin nun. Titingnan nila or maaalala nila, maiisip nila yung mga pinag-ugatan ng lahat. You do have your lagi kitang naaalala. This is your person in the future with the sun na parang andun pa rin yung energy na parang I still want you. Gusto pa rin kita. And someone in the past, ang nakikita nating babalik in the future sa buhay mo. And I feel like there's still emotion mula sa taong ito. Maleta. This time around, babalik siya, may malaking pagbabago. Okay? Sa pagbabalik nitong taong to, may mga maiinggit, magagalit, evil eye is here, so. And I feel like this person is the one for you, the soulmate. Ito talaga yung taong para sa'yo. And, mangyayari yung pagbabalik nitong taong to once na tinanggal mo na yung mga or nawala na itong mga taong dapat mawala sa buhay mo. And yung iba sa inyo, unti-unti na nga nawawala yung mga tao sa buhay mo na hindi mo na kailangan. Kasi you're creating space for new people, new person na dadating sa buhay mo. Parang gumagawa ka na ng space para sa kanila. And I feel like malapit ka ng, start ka na nagtatransform ng buhay mo. So may mga taong dadating sa buhay mo na yeah, if you're not looking for love, don't look for love at all. Kasi nakita ko nga yung pikot dito eh. Huwag mong ipilit muna sa ngayon ang connection or ang love. Huwag mong pilitin na, kung wala kang ka-connect, mag-chat ka, whatever, huwag mong ipilit. High chance of pikot. And at the same time, may tamang taong dadating talaga sa'yo in the future. Okay? Babalik. Thank you for watching. I love you all. Please do like and subscribe to our channel. Hopefully, ikaw ay naliwanagan sa ating reading. Nakuha mo yung mga messages. And, yeah. Thank you for watching. Bye-bye.